May bagong import ang Barangay Ginebra. We all know na merong injury si Justin Brownlee and they will bring in Riley Grigsby. Batang-bata pa at 26 years old, coming straight out sa NBA G League sa team ng Santa Cruz Warriors. Though hindi ganun kataas yung numbers niya, pero may gets nyo kung bakit siya kinuha ng Ginebra. Kahit sa highlight tape lang is makikita na natin. He can shoot from the outside na number 1 need and how he manage his points. Hindi siya yung import na bakaw, yung siya pa yung magbababa ng bola tapos going all the way. Karamihan ng puntos niya sa G League is galing sa mga set plays. Catch and shoot, galing siyang curl, tapos dun siya magke-create. Tapos yung mga galaw niya is not that saucy. Basic movements lang pero effective. July 19 pa naman ang laban ng Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters. Pero parang gagamitin pa rin talaga si Brownlee kahit sa gilas. Siya pa rin yung nakalista kay Team Cone kasi 4 to 6 weeks daw yung recovery niya. Yung next window, abot. Wala nang pahinga si JB, guys. I think hindi na to biro dahil sa edad niya. Sa NBA, naglo-load management nga kasi iba yung pace ng laro ngayon kaysa dati. So ayun, based on the tape is system fit yung kinuha ng Ginebra. Tingnan na lang natin this conference kung magpuproduce. Kayo ba Ginebra fans? Anong tingin nyo kay Riley? Good pick ba para sa team nyo? And pag-usapan na rin natin yung mga ilang bagay this conference kasi naging topic na to sa social media ngayon, yung incoming 10th MVP ni Junmar Fajardo. Siya yung leading sa statistical points Syempre, halo yung opinion ng mga tao kasi nga pa naglalaro naman sa FIBA is hindi matranslate yung kanyang PBA dominance sa mga big boys ng mundo. Syempre, ang mga factors is yung match-up niya dito sa PBA. Sino ba yung katapat niya, di ba? Tsaka, kung merong threat na makakapigil sa kanya is ginagawang kakampi. Dati, si Van Opstal, akala natin Junmar stopper, pero sila yung nag-draft. Then, si Stud Hardinger, nag-trade sa Kia para maging kakampi. Then, kung maaalala nyo, yung peak ni Mo Tautua sa Northport, grabe siya nun. Halimaw. Tapos biglang, eto, kinampi na rin. Yung iba, nahihirapang mag-criticize kasi nga, mabait na tao si Junmar. Kumbaga, hindi niya deserve yung hate. Pero, reality speaking is, nasasaktan din kasi yung mga tao pag FIBA duties na. They invested so much trust that you are a GOAT. Pero, ganun. We cannot also blame the fans kasi feelings din nila yun. Ngayon, napaisip ako, bakit nga pala 40% ang Philippine Cup sa voting system? It got me thinking so hard. Hindi ba mas impressive kung nag-dominate ka sa merong import na conference? Hindi ba parang mas pang MVP na statement kung mataas yung numbers mo pag may import? Just like what Robert Bolick did last conference. Kung hindi lang naging harang yung TNT sa quarterfinals. Hindi ba dapat 20% Philippine Cup, 40% ang Commissioner's Cup, at 40% ang Governor's Cup? Tsaka yung media voting, I feel parang ang daming points for them. Siguro maganda yung ratio or yung proportion ng numbers is same with the numbers of players sa PBA. Okay yun, yung bumoboto yung players, yung top head coaches. Tsaka, ang mangyayari naman sa best player of the conference is kung sino yung nakakaabot ng finals kasi dun ina-award. So, it is possible ba na pwede sa quarterfinals? I don't know. Ayun, hindi ko naman sinasabing hindi deserve ni Junmar mag-MVP. Yes, deserve niya naman talaga kasi nagdo-dominate naman siya. It's just, there are seasons na meron sanang Jason Castro dyan. Kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.